sa mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa mula sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Sa pagsisimula o pagpasok natin sa bagong taon, mainam na patuloy po tayong makapagnilay at mapag-isipan natin kung ano ang mga dapat natin na tanggapin sa buhay natin, mga pagbabago. Hindi lang basta nagbago ang mga numero ng taon, kundi kailangan din makita kung ano ang mga dapat nating tanggaping mga magbabago o pagbabago sa buhay natin. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagpapatotoo at pagpapakilala. Lalo tigit ang pagkilala rin ni Juan Bautista. Nagpatotoo tungkol sa pagdating at sinabi nga niya, yung naranasan niya nang bumaba ang Espiritu Santo dito sa kanyang bininyagan. Na hindi pa niya nakilala noon na si Jesus ang magiging tagapagligtas. At tinanggap niya na ito ang higit sa kanya. Tinanggap niya na ito ang inihintay at ipinakikilala niya. At tinanggap niya na tapos na siya. Okay na siya. Para bang kung kahapon, matapos siyang purihin ng mga tao, diba sabi, sino ka ba? Ano ba ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Kasi inaakala ng mga tao, dahil nga sa husay niya, sa kasikatan niya, maaring siya na si Elias, maaring isa sa mga propeta, o pinakamagaling na mga propeta. Pero sa kababaang loob niya, ay sinabi niya, siya ang tinig lamang na sumisigaw sa ilang para ihanda at tuwirin ang landas na dadaanan ng kanilang hinihintay. Ngayon, ito yung pagkakataon na gigibway na siya, i-exit na siya para pumasok o makapasok si Jesus. Para si Jesus naman, kumbaga, yung highlight, ito na yon. So, ano bang paanyaya sa atin na kailangan natin mapagnilayan? Mahirap kasi sa tao kung sa pagpasok ng bagong taon, sabi ko nga po, yung kailangan mo ring kilalanin
yung ibang tao. At kailangan mo rin tanggapin na pwedeng tapos ka na. Tapos na ang panahon mo, pero sana po nagawa natin at naibigay natin yung hinihingi sa atin. Kasi si Juan Bautista, nagawa niya na. Lahat, no? So, kaya maluwag sa kanyang kalooban na ipakilala itong susunod sa kanya. O muli, sasabihin ko, marami sa mga tao ngayon ang nagkakaroon ng anxiety, depression, o kung ano ba yung mga shon-shon na yan, no? Dahil lamang hindi matanggap na mayroon ng kailangang pumasok, mayroon ng kailangang humalili, mayroon na siyang kailangan, kumbaga kailangan niya nang mag-exit. Hindi matanggap na mayroon ng mas magaling, mayroon ng mas bata, mayroon ng mas mahusay. Hindi sinasabing hindi siya naging magaling, hindi siya naging mahusay, kundi yung bang graceful exit na okay na ako eh. Siya naman, panahon naman nila. Sila naman. Kasi kung mananatili siya, hindi na iwasan po yung nagkakaroon ng competition, yung nagkakaroon ng comparison. Kaya mas mainam, katulad ni San Juan Bautista, nagkakaroon din ng kusa, yung acceptance na okay na, sila naman. Panahon naman nila. Kasi kung i-insist mo lagi yung iyong sariling galing, yung sariling style, yung sarili mong plano, mahihirapan din pumasok yung iba. Naintindihan ba? Baka lang, no, sa atin ng mga nakikinig o nagsisimba ngayon, kaya nahihirapan tayong umusad, no, kahit nga noon, baka noon pa eh, no, nakalipas na taon pa, baka 2020 pa na dapat sinuko mo na, dapat anumang posisyon, anumang titulo, sana naisuko mo na yan o na-give up o kaya namang kusa mong ipinasa. Wala, nagkakaedad talaga tayo. Bawat taon, dadagdag ang edad. Kada taon, dadagdag ang puting buhok. Kada taon, dadagdag ang mga wrinkles, ang mga fatty liver, dadagdag yan. No? Hindi yan maiiwasan. Pero nasa attitude natin na mas magiging maaliwalas tayo kung kusa tayong nag-give way. Kusa mo itong tinatanggap. Wala talaga. No? Parang mas maalam na ang mga anak ninyo ngayon kaysa sa inyo. Mas nagdidesisyon na sila kaysa sa iyo. Sila na yung mas nasusunod. Pero kung mananatili ka, no, na, kasi dapat nga na-train mo, di ba? Trini-train mo yung mga posibleng papalit sa iyo. Kasi hindi tayo habang buhay dito. Hindi tayo yung habang buhay, ikaw na lang yung kikilos, ikaw na lang yung gagawa. Kailangan mo rin namang inihahanda ang mga tao para sa mga responsibilidad na dapat nilang gampanan pagdating ng araw. Kung hindi pa man ito yung panahon, sana po maging handa ka rin tanggapin na mayroong kailangan pumalit sa atin. Amen?